Natapos po ngayon ang unang linggo ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte at gaya ng inaasahan natin, wala pa masyadong pasabog sa mga naganap na pandinig. Sa katunayan, isang testigo pa lang ang naisalang ng prosecution, si NBI Special Agent John Mark Calilong, para ilahad ang kanyang nalalaman sa viral video ni VP Sara kung saan pinagbantaan niyang ipapatay si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez kung siya ay papatayin. Dahil nga madaming nanonood nitong impeachment trial, hindi maiwasan na marami ang gustong umiksena, lalong-lalo na sa hanay ng ating mga minamahal na senator judges. Hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako sir, ako po yung nag-execute sir. Kasi Hindi po yung mismong tao? Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. Ang tawag dyan sa eksena ni Senator Judge Robin Padilla ay MEMA. Alam niyo naman siguro na ibig sabihin ng MEMA. MEMA, sabi lang. Isipin niyo, naghahanap si Robin ng original recording ng video ni VP Sara at hinahanap niya ang affidavit nung nag-record. Yung nag-record daw ng original recording. Sabi pa ni Robin, napakahalaga daw nung affidavit ng nag-record. Wala yatang nagsabi kay Padilla na malamang daan-daan o baka libo-libo pa ang recording ng video na yon na lahat ay pwede tawaging original recording. Yung video ay kuha sa isang Zoom press conference ni VP Sara. At yun ay naka-live stream, yung Zoom press conference na yon. Ibig sabihin, yung nagaganap si Zoom, madaming nag-record. Una na malamang na nag-record ay yung mga taga-media nakasali sa Zoom press conference. Idagdag mo pa yung mga media na hindi kasali pero nanonood. So lahat ng recording na yon ay matuturing na original recording. Hinango lahat sa isang live na kaganapan. Yun ang mahirap sa MEMA na tulad ni Senator Judge Robin. Nagmukha tuloy siyang ewan. Gusto ko lang magtanong, clarificatory questions lang po ito. Dito ba sa ating bansa, dahil tinatanong ko po ito sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat? Applicable sa lahat ng tao? Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor. Which is applied to everyone, if I'm not mistaken. No? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, meron pong tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na pinagbabawal po itong mga threats to the President, Vice President, and its successors. May jail time po ito at may fine na malaki. As a matter of fact, dito sa panahon ni Pangulong Trump, marami na po silang kinasuhan at hinabla at napasok sa kulungan dahil sa paglabag nitong batas na ito. At Secret Service po ang
sumasagawa ng investigasyon. Isa pa tong si Senator Judge Mig Zubiri. Mema na, epal pa. Dati siyang Senate President at matagal na siya sa Senado. Tapos magtatanong siya sa ordinaryong NBI agent kung may batas ba tayo pareho ng sa Amerika? Di ba dapat ang unang nakakaalam noon ay mismo siya, isang veteranong senador? Ni hindi man lang abogado yung NBI agent na tumitestigo. Investigador yun na nag-specialize sa mga online forensics. Alam naman ni Migs na wala pang ganung batas na tinutukoy niya dito sa Pilipinas. Ang problema niya talaga, gusto niyang makita ng mga milyong nanonood sa impeachment trial. Bahala na, basta may masabi lang. How did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, "Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako." So that I'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, "kapag pinatay ako," have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse me. condition, I'm not talking about yung may kinausap Opo. na para pumatay. Ang sinasabi ko yung sinabi niya na pag pinatay ako. yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath. Napansin niyo ba kung gaano katabingi ang logic ni Cayetano? Lumalabas na gusto lang niyang i-argue na yung pagbabanta ni BP Sara sa buhay ni BBM, Lisa at Martin ay isang conditional threat lamang. Ano ba yung analogy ni Cayetano? Sana panood yung video. Sabi niya, ipakukulong kita, Mr. Witness, if nagsinungaling ka. Parehas lang daw yun sa ipapapatay kita pag pinatay mo ako. E paano naman naging pareho yung banta na yun? Ang bantang ipapapatay, illegal. Ang bantang ipapakulong, legal. Senator Judge Cayetano, maski ilang beses na magbanta ang maski sino na may ipakukulong siya, hindi yun matuturing na criminal threat. Ang criminal threat ay yung ipapapatay kita. You're familiar with the internet, of course. Yes, Your Honor. Have you noticed that lately all the AI-generated videos have a caption saying AI-generated? Yes, Your Honor. Kaya pag walang nakalagay na AI-generated, siguradong hindi AI-generated? Yes, Your exactly. Honor. Today, Your Honor. Yes, lately, no? Lately, Your Honor. Lahat nakalagay. Pag AI-generated, nakalagay AI-generated and Meta does not allow it. Right? They allowed it, but there is a AI info part. Correct. On Let's the say post. there is a manifestation. Yes, that Your it's Honor. It is AI-generated. explicitly mentioned that AI. So you're aware of that. Yes, Your Honor. Thank you. Sabi ko nga kanina, pagka sa artificial intelligence, napakahirap talaga. Almost impossible to distinguish it from the original video or yung source. Yes, Your Honor. And you are competent enough doon sila ginagamit yung forensic tools o forensics tools at yung inyong yung competence mo through your training.
Talagang may masabi lang, pati yung pagiging AI-generated ng video ay binuhusan ng airtime at mahabang airtime. Hindi lang po si Soto at si Lacson ang pumukpok sa posibilidad na AI-generated ang video. Marami pang ibang senator judges ang nangulit tungkol dito. Mema lang, may masabi lang. Bakit nga naman hindi natin pupunahin yung mema nila Lacson, Soto at iba pa na nag-ano dyan sa AI na yan? Mismong defense team ni BP Sara, hindi nagparatang na AI-generated yung video na may pagbabanta. Ang ina-argue po ng defense ay yung admissibility ng video, hindi yung authenticity. Magkaiba yun. Pero yung mga senators, inubos ang panahon sa authenticity. May masabi lang. Madami bang senator judges ang umepal at lumabas naging patawa sa unang linggo ng impeachment trial. Pero tatapusin natin to sa puntong ito. Nagsisimula pa lamang po ang impeachment trial. Isang testigo pa lang ang naisasalang at ito ay sa ilalim ng Article 4 ng impeachment. Ito yung culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust for allegedly threatening to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez, as well as for inciting sedition. Yun yung nakalagay sa Article 4. Ang prosecution, ang sinasabi na yung pagbabanta ay betrayal of public trust na humantong sa inciting to sedition at high crime. Sa kabilang panig, ang defense hindi tinatanggi yung video, pero ang sinasabi nila, ang bantang nangyari ay hindi high crime at hindi impeachable. Tingnan na lang natin kung paano tatahiin ng prosecution ang teorya nila pagkatapos nilang maipresenta lahat ng testigo at ebidensya. Tignan din natin kung paano ito gigibain ng defense. Yung mga senator judges, with due respect, pakibawasan po ang pagiging mema at epal. Minsan kasi, katawa-tawa na kayo pero madalas, hindi kayo nakakatawa.